Naglunsad naman ng stage protest ang National Wage Coalition kaninang umaga. Ang nasabing kilos protesta ay sinagawa bago sila magtungo sa harap ng Commission on Human Rights upang patuloy na ipanawagan ang dagdag sahod na 150 pesos pataas. Si Louie Aliliana magbabalita. Kasalukuyang nagsasagawa ng kilos protesta ang grupong Federation of Free Workers sa pangunguna ni Atty. Sunny Matula upang patuloy na ipanawagan ang dagdag sahod na 150 pesos pataas. Ayon kay Atty. Sunny Matula, Pangulo ng FFW, bukod sa pambansang wage increase, ipinaglalaban din nila na sugpuin ang kontraktualisasyon sa Pilipinas. Kaugnay nito, hinihiling ng FFW na respetuhin ang karapatan ng mga manggagawa na makapag-organisa ng mga union, gayon din ang pagkakaroon ng collective bargaining negotiation. Tatlo po napaka-importante. Una, ang pambansang pagtaas ng sahod, 150 pesos pataas. Pangalawa, dapat sugpuin ang kontraktualisasyon na kumakalat na sa buong Pilipinas at walang kasiguruhan ng mga manggagawa sa trabaho. Pangatlo, respetuhin po ang karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng union. I-empower natin ang mga manggagawa sa loob ng pagawaan para may kapangyarihan sila na makipag-collective bargaining negotiation at may taas ang antas na kanilang sahod at ang kondisyon sa paggawa. Sa halos isang taon na preparasyon para sa kilos protesta, sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., umaasa ang grupo na maipasa na ang 150 pesos recovery wage increase. Binigyang diin ni Matula ang kanilang isinusulong na House Bill 7871 o ang Wage Recovery Act at iminungkahi kay House Speaker Martin Romualdez na huwag nang ipitin ang inilalabi na advokasya. At ang ating advocacy ngayon at ang ating lobbying ay nakafocus sa House of Representatives at sinasabi natin kay Speaker Romualdez na dapat huwag na niyang i-dribble yung 150 pesos recovery wage increase. Gayunpaman, sinabi ni Matula na hindi pa rin nila binibigyan ng failure na marka si PBBM sa nakalipas na 2 taon nitong panunungkulan. Anya, bagaman marami pang programa ang hindi nagagawa ng Administrasyong Marcos, mas improved umano ito kung ikukumpara kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Siyempre, marami pang hindi nagawang mga programa at mga priorities natin. Pero hindi naman namin siya binibigyan ng failure, at least sa FFW, kasi magdadalawang taon pa lamang siya. At sa aming palagay ay mas kung ikumpara kay Duterte, mas improve ito, no? Mas at least nababawasan yung mga patayan at yung mga tao ay nakakalabas na hindi sinisangkaan na mag-express ng kanilang mga sentimento. Kasama ng FFW ang iba pang progresibong grupo sa ilalim ng National Wage Coalition, partikular ang Nagkaisa Labor Coalition, Trade Union Congress of the Philippines, Kilusang Mayo 1 at Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Kasalukuyan ay mayroon 2,000 protestante na ang narito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at nakatakda silang magmarcha patungo sa Commission on Human Rights kung saan gaganapin ang Wage Forum. Para sa SONA 2024, ako si Louie Aliliana ng EuroTV News, sumasaludo sa bawat Pilipino.